Ito na po yung naging trip namin sa Holy Land Tour. Ang nagastos namin each ay 2,200. Kasama na dun yung flight, hotel, and allowance. From Abu Dhabi to Tel Aviv, fly kami using budget airline para tipid. Pagdating namin ng Tel Aviv Airport, may makikita kayo doon na machine. Self-service yun. And take note guys, wala po siyang bayad. You only have to scan yung passport nyo para makuha kayo ng visa which is valid during your stay sa Israel. Pag meron na kayo ng visa na nakaprint, pila na kayo sa immigration. Pagdating sa immigration, kung group kayo, pwede naman kayo magsabay-sabay para isang bigay na lang ng passport nyo. Then kahit isa na lang din yung sumagot sa question ng IO, pwede rin naman. Sa amin kasi, ang tinanong, if we have relatives sa Israel, and kung anong purpose namin. Then after that, bibigyan kayo ng 2 stub na para siyang ticket pass. Yung isa, ibibigay nyo sa guard. Then yung isa, i-scan nyo para maka-exit kayo sa immigration. Since sa Jerusalem ang location ng apartment namin, bumili kami ng RAB card para magamit namin sa train at sa bus. So from Tel Aviv Airport, 45 minutes to Jerusalem, then around 20 minutes going sa apartment namin by bus. Accessible kasi yung place na nakuha namin. Malapit lang siya sa bus stop and walking distance sa Old City of Jerusalem. Dumating kami doon mga around 1 p.m. sa apartment dahil mga pagod at gutom kami, so cook muna kami ng mga baon namin at konting pahinga. Nagbaon nga pala kami ng bigas, delata, noodles, chips, biscuits, anything na pwede nyo baonin at pwede nyo ilagay sa check-in baggage nyo para makatipid. Kasi alam namin na medyo costly yung food doon sa Israel. Kaya ganun yung ginawa namin. So nung hapon, after namin magpahinga, nag-stroll kami around the area para mapamiliarize kami sa location. And we saw a convenience store na malapit lang din sa apartment. Kaya bumili kami ng egg. Kasi egg is life. Then balik na ulit kami sa hotel after strolling the area. The next day, that is our first official tour. Early morning get up to cook breakfast. And then kain muna kami para pulod ang aming Holy Land Tour. Nagbaon kami ng bread and syempre mga chips para pangtawid gutom. And snack na lang din namin para kapag medyo gutom na may kakain kami. Since alam na namin yung way papunta sa Holy Church of Sepulchre, madali lang namin siya napuntahan. At maaga kami, blessing na nakaten kami ng Mass on the first day of official Holy Land Tour namin. Sa Holy Sepulchre, andun yung tomb ni Jesus. Calvary, Stone of Anointing, Adicule kung saan yung tomb ni Jesus ay located. And then, pagpasok namin doon sa Holy Sepulchre, na-feel namin yung presence ni Jesus. But I don't know sa iba if ganun naramdaman nila. But then for me, I felt His presence. From Holy Sepulchre, nagpunta kami sa Wailing Wall or Western Wall. Siya ngayon, kung saan touch mo yung wall para mag-pray. Pwede din kayo mag-iwan ng letter, tas ilalagay o isisigan nyo siya dun sa wall. Kaya huwag nyo kalimutan magdala ng pen and paper. Tapos, marami nga palang tao, kaya ingat-ingat lang din and mainit, dala kayo ng payong. Magkahiwalay nga pala yung babae at lalaki. So, from Western Wall, nagpunta naman kami sa Mount of Olives. So, I suggest, if pupunta kayo ng Mount of Olives, sa hapon kayo magpunta kasi medyo mainit and be ready sa walkathon. Andun yung pilgrimage ng mga mayayamang Jews sa Mount of Olives. Tapos, ang ginawa namin, kasi from top to down. So, trail siya going sa tomb ni Mama Mary. And dun yun sa Garden of Gethsemane kung saan nag-pray si Papa Jesus. Then we rent a car going to Bethlehem, not so far away from Jerusalem, mga 30 minutes by car. Doon yung Bethlehem of Galilee, the Nativity Church, Milk Grotto, and Manger. Yan yung birthplace ni Papa Jesus. Nga pala, pagdating nyo doon sa Bethlehem, may lalapit sa inyo na kung gusto nyo ng tour guide. It's your choice kung gusto nyo naman mag-hire ng tour guide. Tapos, ang singilan nila is around 200 shekels. Pero, depende na yun sa inyo kung gusto nyo i-avail.
Nag-avail kami, pero natawaran namin siya ng 100 shekels. Ganun lang guys, kailangan mo lang bula-bulahin para at least makatipid. That was our first day of Holy Land Tour. Then, yung third day na namin sa Israel, nagpunta kami sa Dead Sea. Naglagay ng mud kasi gamot daw yun. We spent our half day sa Dead Sea and we enjoyed the water kasi lulutang lang kayo sa sobrang alat ng tubig. Di na kami nag-avail ng mga chairs and an umbrella. Bound lang kami ng malong, tapos talo-talo na. Latag-latag na lang kung saan may bakante, guys. May bayad nga palang entrance sa Dead Sea, I forgot, pero parang 15 shekels ata yun each. Then if you want to avail other amenities, extra bayad din. Binilikan na lang kami nung hinar namin na sasakyan, which is si Abbas, yung driver namin. Then after Dead Sea, city tour kami, and he explained yung mga places na dinaanan namin. Dahil maaga pa kami nakarating ng apartment, konting pahinga na lang, then nagbus kami going to the city of Israel, which is Tel Aviv. Nag-explore lang kami ng konti sa Tel Aviv para makita din namin yung place. And late na kami bumalik ng apartment, kaya chill na lang nung gabi. Embracing the cold weather sa aming balcony. While thinking na pabalik na pala kami the next day. Sa reality, vacation is over. Back to work ulit. Ipon ulit para sa next travel. So if you have some questions about our trip, you can comment down below. I hope you find it helpful, guys. Thanks for watching. See ya. Bye.